sa roller coaster ride experience natin sa Zambusor, mag-winner naman tayo at makibalita sa mga taga-Capiz Bureau. Alam mo, Xiaomi, kung bibigyan ng pagkakataon lahat ng kabataan na sabihin yung gusto nilang ipahayag, siguro butin tayo nagsyam-syam sa dami niyang ideas sa kabataan. Ano? Ay nako, sinabi mo pa. Pero naging maganda naman daw yung kinalabasan ng Kongreso ng Kabataan sa Capiz. Oo, balita ko nga kasama rin ng kabataan sa pag-organize nito eh. Ba? Talagang aktibo mga kabataan ngayon, no? Buti na lang at may mga venue para marinig ang boses natin. Tulad ng CNN. Oo nga, alam mo, kulang na yung mga makikinig. O, ba't ka nakatingin sa akin? Nakikinig naman ako, ah. Ano sabi ko? Kaya panoorin mo lang natin sila. Ito ang Kongreso ng mga Kabataan sa Capiz. Pangalawang beses na itong isinagawa dito sa amin simula noong taong 2002. Nilawakan ito ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa aming probinsya. Dumalo rin ang mga tagapagtaguyod sa karapatan ng mga bata mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang layunin ng Kongreso ay mabigyan kaming mga kabataan ng pagkakataong mapaabot ang aming mga concerns sa pamahalaan. They will be able to solicit the commitments of the leaders of the province, particularly the provincial government and the municipal governments, to institutionalize in their development programs and development plans the rights of children. Nanguna sa iba't ibang activities ng Kongreso ang mga youth facilitators. Sila ang nag-asikaso ng iba't ibang gawain tulad ng pag-host, pamimigay ng pagkain sa mga participants, at maging sa mga intermission numbers. Kapansin-pansin ang mga interes ng mga kalahok, lalong-lalo na nang isinagawa ang on-the-spot drawing contest. Ang contest ay nakatuon sa tema ng pagtitipon, ang mundong payapa, handog sa bata. Naging daan din ang Kongreso upang maipasa ang isang manifestong inihanda at nilagdaan ng mga participants. Sa manifesto ay pinahayag nila ang pagnanais na itaguyod ng sangguniang kabataan ang mga batas para sa ikabubuti ng mga kabataan. At tinugunan naman ang kanilang kahilingan. As the provincial Sangguniang Kabataan President of the Province of Capiz, I hereby bind myself to pass a resolution urging the Province of Capiz, City of Rojas, and all municipalities to fast track the passage and approval of the 4 gifts of children. Ayon sa UNICEF, ang 4 gifts for children ay ang Local Development Plan, Investment Plan, Code for the Children, and State of the Children's Report. Ang lahat ng mga ito'y bunga ng pagsusuri sa kalagayan ng mga kabataan at naglalayong makatulong upang makamit nila ang kanilang mga mithiin. Nilapitan ko ang ilan sa mga participants upang malaman kung ano nga ba ang kanilang mga gustong bigyang pansin ng pamahalaan. Para sa akin, ang dapat unang bigyan ng pansin yung kahalaga sa edukasyon ng mga kabataan ngayon. Aside from education, siguro yung drugs na talagang laganap na sa ating paligid, sana lang nang mabigyan naman ng pansin. Guidance, understanding, and attention from the elders, especially from the parents. Dapat nilang tulungan ang mga kabataan na hindi malulong sa mga masasamang bisyo katulad ng pagnanakaw, paggamit ng droga at iba pa avenue to be heard wherein they could express their thoughts and sentiments. We have seen how much and how far we have gone in promoting the rights of the Capiznon children, especially their rights to survival, development, protection, and participation. Highlight ng Kongreso ang pagbasa ng State of the Children's Report. Sa ulat na ito ay nakasaad ang kalagayan ng mga kabataan at ang mga binubuong plano para sa kapakanan ng mga batang Capizenyo. Kung tutusin ay kulang isang araw upang maipahayag ng mga kabataan ang kanilang mga saloobin upang mabigyang pansin ng kinauukulan. Ano pa man, baka sa kanilang mga mukha ang kasiyahan na kahit paano ay natugunan ang kanilang mga kapakanan. Yan ang Kongreso ng mga kabataan dito sa amin. Iba't ibang tinig ang nagpapahayag ng sari-saring mga pangangailangan para mabigyan ng karapat-dapat na lunas ang mga suliranin ng kabataan sa lalong madaling panahon.